So what's up guys, Pitsco Vlogs nga pala. So ngayon guys, mag-update tayo ng ating culture ng Dapna. So may dalawang tayo changes na ginawa sa pagkain nila at saka sa tayo. Anyway, itong video na to guys, hindi po to fix na okay na talaga sila. Kumbaga kasi ito documentation lang to ng pag-Dapna culture ko. So yung mga changes una yung pagkain natin, tawag dito yung yeast, okay naman siya pero hindi ako satisfied kasi minsan nagko-collapse. Siguro pag nakalimutan natin pakain or kaya nasobrahan tayo sa pagkain, yun ang problema sa yeast na pakain guys. Minsan napapansin ko, minsan pag sumobra ka mababawas yung Dapna. Pag kumulang ka naman nagbabawas din sila, minsan payat din, hindi sila ganoon katataba. So ngayon nung nakarang araw 5 days ago, nagtry ako ng isang pagkain. So, ito yun. So, unang changes natin guys, ayan, ang pagkain natin yan. Yung na balat ng saging, at saka ito, cabbage yan guys, yung gitna ng cabbage yan, naubos na. Tataka kasi ako, kumukumpul sila dyan. So, ibig sabihin, okay yung pagkain na yan. Tapos, sila, medyo matataba sila. Medyo malulusog, ika nga. Ayan. Diba? Ang dami nila. So, yan yung unang binago natin ang pagkain. Hindi na tayo naglalagay ng yeast guys. 5 days ago na. Hindi na tayo nag-yeast. Yan na lang yung pinapakain natin. Tapos, ito yung pangalawa. Yan, naglagay tayo ng bubbles para tawag dito, para maano yung langis. Tingnan natin para makikita nyo. Ito yung langis guys, oh. Diba naglalangis sila. So parang yan yung ayaw kong yan ang gusto kong tanggalin. At the same time, itong bubbles, ito may bubbles. Kaya itong isa guys, nilagyan natin ng bubbles. Again, experimental nga. Yung isa nilagyan natin ng bubbles, yung isa naman hindi natin nilagyan. So titingnan natin kung anong mangyayari sa kanila. So ayan yung Dapna guys, oh. Ayan. Yung saging kasi na to bago pa lang. Kaya hindi pa siguro gano'ng kabulok. Kaya siguro hindi pa sila gano'ng lumalapit. Pero kung titingnan natin yung katawan nila, yung mga bilog nila malalaki masyado. Dito okay din naman dito. Itong pagkain guys, ulitin ko, 5 days dito sa luma, 5 days ago ko na sinubukan kasi papapansin nyo yung bulok na. Pero ito kahapon lang ko lang nilagay, kaya hindi pa nila ganoon pero tumaba na rin sila kaagad guys nung nilagay natin yung dalawang yan. Tapos pwede rin tong guys, pipino, pwede rin. Tapos tinalian ko na lang yan kasi dahil sa bubbles umiikot siya, so parang sa tingin ko ayaw kasi ng Dapna ng may galaw yung tubig kasi ang gusto nila stagnant lang, kaya nilagyan ko niyan, tinali ko yan. Kahit ito tinalian ko rin. Ayan, nakatali din to para hindi siya pupunta dito sa bubbles dito. Pag nandyan yung bubbles, nagugulo sila, baka mamatay pa. Ayan, sobrang dami na nilagay, so mayroon na tayong pakain. Pero again, hindi pa to guys, hindi pa to fix. Kumbaga, obserbahan ko pa rin sila. Gusto ko talaga sila yung hindi nagko-collapse. Nagko-collapse talaga sila minsan guys. Minsan, ngayong araw na to sobrang dami. After 2 days, biglang magbabawas. Ang matitira na lang mga 20%. Tapos dadami na uli. Ganun yung napapansin ko sa kanila madalas. So, ito sa pagkain na to, sana hindi na sila magaganon. Pero once na aabot ng 3 days, tapos dadami pa rin sila with airstone, lalagyan ko na rin tong isa guys. Ito lang kasi experimental lang yan. Marami din yan guys, akala mo lang na nandyan yan sa gilid. Ayan. So ito lang inano ko para maano ko lang kung ano talagang magiging resulta ng with bubbles at saka without bubble or air pump. So gusto ko lang siya malaman talaga. Pero kung mapapansin nyo, mayroon siyang langis sa ibabaw nga. Baka nakaka-apekto yan sa nila, paghinga nila. Or pwede rin hindi.
Kaya nga ito, kailangan natin sila pag-eksperimentuhan talaga. Kasi itong DAP na guys, napakaganda itong pakain sa isda. Bukod na pwede siya sa fighting from fry to adult. Sa DAP na pag dating ng araw, baka mag chubby flex din tayo. Magkukulture din tayo ng chubby flex. Kahit siguro hindi man magkukulture, kumbaga ipapaprolong lang natin yung buhay nila dito sa lagayan natin. Baka ganun ang gagawin natin. Pero sa ngayon, ito muna nakapokus talaga ako kasi gusto ko talaga mag-breed ng betta fish. So kailangan natin to. Mayroon naman tayong makukunan nito guys sa kanal. Ang problema lang doon, siyempre yung oras mo na pupunta ka doon, tapos minsan pa naman wala, no? Parang yung mga DAP na nasa ilalim, hindi sila umibabaw. Sayang yung oras, kaya gusto ko talaga nandito lang sa bahay, sa loob ng bahay mismo. So yan guys, natapos na tayo sa pag-update ng ating pagdadap na culture. Kung may alam kayo or may suggestion kayo sa pwede natin gawin para mas maparami pa yung DAP na natin, please comment down below. At saka kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe Petsco Vlogs para ma-update kayo sa ating mga ginagawa dito sa ating barracks na kakaumpisa pa lang i-reboard, buhayin uli. So ayan sila yung mga dati nating gamit. Yan, pero yan, kailangan natin yan mapuno balang araw ng betta fish natin. Ayun, maraming salamat. Paalam, God bless, bye bye.